iba't ibang bagay, lalo ngayong sumapit ang Kapaskuhan at may darating pang bagong taon. Amen. Pero naisip niyo na po ba, mga iniibig, na sa kabila ng kabisihan natin sa ating mga buhay, sa bawat preparasyon na ginagawa natin, naisip na ba ninyo na minsan pa sa inyong buhay na hindi kayo pinabayaan ng Lord? Amen. Sa kabila po ng nararanasan nating mga pagsubok, mga kabigatan at mga kabiguan sa ating mga buhay, nariyan ang makapangyarihang Diyos na handang umalalay sa bawat isa sa atin. Sapagkat pinili po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos upang ingatan at alagaan saan ka man naroroon. Kaya nga po mga iniibig, ang pinapagawa lamang ng makapangyarihang Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi tayo makalimot sa kanyang itinakdang panukala ng kanyang banal na gawain sa dakong panulungang ito. Sapagkat upang hindi ka rin limutin ng makapangyarihang Diyos, kailangan ng bawat isa sa atin ay hindi rin nakalilimot sa Kanya. Tama po ba? Amen. Yan. Kasi kapag once na kinalimutan mo na ang makapangyarihang Diyos, kalilimutan ka rin ng makapangyarihang Diyos. At sa Diyos ay walang mawawala sapagkat siya ay makapangyarihan na sa lahat. Subalit sa tao, pagka kinalimutan niya ang makapangyarihang Diyos, siya ay abang-aba na ang kanyang kalalagayan sa mundong ibabaw. Kawawang-kawawa na siya pagkat lumiban at lumimot siya sa makapangyarihang manlilikha sa lahat. Alam niyo po ba na ang purpose ng tao kung bakit siya umiral sa mundong ibabaw, na paulit-ulit na nga po nating naririnig sa mga kakopastor natin at sa mga butihing mensahero ng Diyos. Ang purpose na makapangyarihang Diyos kung bakit ka naririto at kung bakit ka tinawag ng Diyos is to glorify God. Upang luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan habang ikaw ay may hininga pa na inihihinga sa mundong ibabaw. Sapagkat kung ikaw ay pantay ng paa, hindi mo na magagawa pang magpuri sa Kanya. Kaya nga po, mga iniibig, ang mumunting isishare ko sa inyo sa mga salita ng Diyos ay ano ang magiging mangyayari sa mga lumiliban sa Kanyang gawain. Kasi ang dahilan po ng tao ay marami. Pero sa Diyos, hindi yan rason eh. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang tao kung siya ay marason sa kanyang, kumbaga, kung siya ay laging o palagi ang nagpapaliban sa kanyang gawain o sa kanyang tungkuling itinawag. Dahil mula pa nung ikaw ay nasa sinapupunan na ng iyong ina, hinirang ka na niya. Pag sinabi kong hinirang, choose the better one. Ibig sabihin, sa lahat ng mga nangaligtas, may pinili pa dyan. Merong natatangi na pinili ang makapangyarihang Diyos sa lahat ng sanlika. Ibig sabihin, ako, ikaw, at tayong lahat ng mga hindi nakakalimot sa kanyang banal na gawain. Amen po ba? Sige, palakpakan nga natin ng malakas ang Diyos. Kanina nakita ko yung praise and worship team parang wala ng boses, parang may concert. No. Pero natutuwa ako sapagkat ibinubuhos nila ang kanilang, kumbaga, yung kanilang pinaka-the best sa Panginoon. No? Kasi nga po, kumbaga, yung boses nila, bagamat mapangit, pero nakakatuwang mainam dahil sa makapangyarihang Diyos, iyan ay ibinigay nyo ang inyong the best. Sige, palakpakan natin ang makapangyarihang Diyos. Kasi bola naman, kung sasabihin ko sa inyo, pagkaganda ng boses ni kanina. Napakasinungaling ko naman nun. Diba? Ay ako tuloy, hindi makasigaw. Diba? Oh. Pero, ang pinakamainam doon, ginawa nyo ang best sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Siguro may concert ito, no, Bishop? May concert siguro ng iilang araw. O kaya, panay ang birit sa videoke.
Sino dito yung mga nagkasiyahan sa mga family reunion? Kaya namaos. Wala masama naman yan kasi minsan bonding naman talaga yan. Ang masama kung kayo ay nakalimot na sa panawagan ng Diyos sa inyo upang kayo dumako sa dakong palulukan para sumamba sa banal ng Diyos. Yun ang masama. Pero kapag kayo ay hindi lumiliban sa Diyos, katulad ng ganyan, katulad ng mga ifit na ang boses na naririto pa rin hanggang ngayon, na sinisikap nilang umakyat sa mulumundong Tabor, kahit na sila ay pagod, natutuwa po ang Diyos niyan. Maghintay kayo sa pagpapala ng Diyos na ibubuhos sa inyo. Hallelujah. Kasi diyan nalulugot ang makapangyarihang Diyos. At parang ang konti natin ngayon. Tama ba? Mga tulog pa yung iba, no? Puyat pa. So, puyat pa. Pero, tayo po ay, kumbaga, siyempre, pag December, mga busy tao eh. Diba? Pero mapalad kayo sapagkat kayo ay makapakikinig ng mensahe ng banal na Diyos sa kalagitnaan. Sige, yung muna natin ang ating mga ulo kasi gusto ko kayong, kumbaga ay, ipanalangin sa makapangyarihang Diyos upang maging bukas ang ating pag-iisip sa kasalukuyan. Habang sinasamantala ko ang mga pagkakataong ito, kayo po ay aking ipananalangin. Humingi po tayo ng tawad sa makapangyarihang Amang nasa mga langit. Hallelujah! Papurihin ka at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba, pinupuri ka namin. Magpakailan at magpasawalang hanggan. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Sa punang mga narito, inyong bubuksan ang kaisipan. Bigyan niyo po ng karunungan at kaalaman ang lahat ng mga naririto. Upang tumimok sa kanilang puso ang lahat ng mga mapapakinggan sa kalagitnaan ito. Nawa ay aming maisabuhay ang lahat ng ito. Naway magsilbing kalakasan ang madidinig nila sa kalagitnaan ito na inyong mensahe. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito'y aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak! Wala pa akong 5 minutes dito, Bishop, no? Kasi tumitik-tak, tik-tak, tik-tak yung oras. Hallelujah! Alam nyo, nakakatuwang isipin, mga iniibig, kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, kasi yan ang kaparaanan para mabuksan ang biyaya at pagpapala sa inyo ng Diyos. Kasi mawawala ang pangangaral eh. Yung pagme-message mo sa pulpito, mawawala ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo dito sa mundong ibabaw. Pero kapag ikaw ay nasa langit na, ang hindi lang doon mawawala ay ang pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Naroon ang pag-aawitan. Kasi mawawala itong sharing of the gospel. Mawawala itong ating pagpupropagate ng Word of God. Kasi sino si sharean mo doon? Lahat na yun, ligtas. Kaya ang hindi lang mawawala doon ay ang pagpupuri upang luwalatiin ang banal na Diyos. Kaya kailangan dapat ninyong sanayin ang inyong mga sarili na kapag tayo ay kumakanta sa harapan ng Diyos, tayo po ay nagiging excited. Di ba kung makikita nga natin mga mahal natin sa buhay, excited tayo, tama po ba? Di lalo sa Panginoong Diyos kasi parang inaharana natin ang Diyos ng kataas-taasan eh. Kaya na siyang daan para buksan ang durungawa ng pagpapala sa inyo. Kasi kahit anong hingi ninyo, kung hindi naman kayo marunong magbalik ng pasasalamat sa Diyos, hindi rin ibibigay sa inyo ng makapangyarihang Diyos. Yun ang katunayan na mababasa sa banal na kasulatan. Diba, kadalasan yung maririnig, yung oo, hindi at wait, pagka ikaw ay mananalangin. Pero dito, tuwirang sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan purihin mo muna ang kataas-taasang banal na Diyos at ikaw ay magpatuloy sa kanyang gawain upang ang inyong kahilingan ay magkaroon ng kaganapan at katuparan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hindi ka magpapatuloy, hindi rin ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat mong hinihingi sa Kanya. Parang ganito, may tatay ka, may magulang ka. Kung sino ang paboritong nauutusan ninyo, siya ninyo, kumbaga nalulugod kayo. Kumbaga natutuwa kayo at bilang kagalakan, binibiyayaan nyo sila ng higit pa at sapat pa. Ganyan din ang makapangyarihang Diyos. Kapag tayo ay naging masipag sa Kanya, tunay na pagpapalain ang ating mga buhay.
Eto na. Pakilista nyo ha. O kaya, tandaan nyo na lang kung magaling kayo tumanda. Sa Jeremias, sa aklat ng Jeremias 48, versikulo 10, ang sabi ng talata, di ba sabi ko kanina na dapat hindi kayo nakakalimot sa usaping paglilingkuran sa Panginoon upang siya ay luwalhatiin. Kasi kapag kayo ay nakalimot na sa Diyos, ito talaga ang mangyayari sa inyong buhay. Ulitin natin, Jeremias 48, ang talata ay nasa 10. Yan, kasi ang tao gusto lang ng pagpapala. May pinapagawa ang Diyos eh. Kung hindi ka naman nagmabasipag para dakilain ng Diyos, walang mangyayari sa kahilingan mo kahit anong hiling pa. Kung hindi ka naman lagi nag-i-evangelize sa labas, hindi mo naman sinusunod yung utos ng pastor mo, tapos tumatakas ka sa obligasyon mo sa church, paano kang pagpapalain? Hindi ka nga pagpapalain, manabay, ito ang sa iyo. Sabi rito sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Di ba masakit? Napakasakit nito kapatid. Bakit kayo hiling ng hiling sa Diyos? Ang sinabi nga dito, kapag hindi ka sumusunod sa batas at pamantayan ng Diyos, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng Panginoon. At ang gawain ng Panginoon, mga iniibig, ay katulad nitong ginagawa natin. Kaya kayo, mahal kayo ng Diyos, hindi uso ang alibay sa inyo. Kaya kayo naririto ngayon sapagkat inibig kayo ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos upang magmapuri sa Kanya. Mahal kayo ng Diyos kasi tingnan nyo ha, bawat patlang ng upuan, nasaan sila ngayon? Hindi naman ako sa nanunisi. Hindi rin ako nagsisermon. Hindi rin ako nagagalit. Nagsishare lang ako ng kung anong ipinahayag ng banal na salita ng Diyos. Sige, palakpakan na natin ang Diyos. Kasi maraming mga tao, mga iniibig, naaalala lang natin ang Diyos pag ganito. Alam mo, KKB, kasal. Ano pa yung isang K? Pag ikaw daw ay, kumbaga ay ikinasal, dun ka palang papasok sa simbahan. Ano pa yung isang K? Kumpisal. Pag ikaw ay mangungumpisal na sa pastor mo, kaya sa pare, punta ka na naman sa simbahan. Yung isa, B. Binyag. Pag ikaw ay bininyagan, dun mo lang ipapasok. Diba? Pero ngayon may bago. KBP. Hindi kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ha? Ano na yung KBP na yon? Ano? Kumpisal? O kaya kasal? Ano yung B? Binyag? Ano yung isa? P? Patay. Bakit? Kasi pumapasok lang ang tao sa simbahan kung siya'y pumanaw na. Halimbawa, bibindisyon na ng pastor, bibindisyon na ng pare. Tawagin mo nga si pastor. Tapos dasalan itong bangkay, itong patay, para mapunta sa langit. Meron bang ganon? Aba yung patay habang nabubuhay kung ano-anong ginagawa. Tapos dadasalan ng iba, dadasalan ng ibang tao para daw pumunta sa langit. Abay, maling-mali ang ganyang pangangaral. Dapat nung siya ay buhay pa, nangagmapuri na sa Diyos. Parang kayo, ang lalakas pa natin. Dapat kayo ay nagpapagalat ng nagmamapuri na sa Diyos. Hindi yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ha? KTV. Mali yun. Dahil ang uso na ngayon, papasok ng taon-tao, yan kapag kinasal, bininyagan, at kung siya ay patay na. KBP. Kaya? Pero sa ating mga Kristiyano, dapat hindi tayo ganoon. Kasi nga, base sa ating talungkuran na binasa, ay unang talata na ibinabala ng Diyos. Ito kasi hindi na pabibiro. Lagi kasi tayo nakaririnig ng mga magaganda lang na, kumbaga yung mensahe. Ang gusto lang ng ating pakinig ay ang mga magagandang mensahe. Tama po ba? Kapag siya ay nasaktan na, wala na, magdaramdam na, hindi na magsisimba. Pero ang katunayan, sa aklat ng Ebreyo, ang salita ng Diyos para doon, kumbaga tabak. Pag sinabing tabak, para siyang itak o sandata na parang sword, kumbaga, espada, na magkabila ang talim. At kapag iyong narinig, tumatagos ito sa iyong kasukasuan.
hanggang sa kailaliman ng iyong buto. Bakit? Kasi pinapagaling ka ng Diyos eh. Sa mga narinig mong salita, para sa iyo yon, sapagkat pinapagaling ka ng Diyos. Para ikaw ay pagpalain niya. Kasi nga mahal ka ng Diyos eh. Gusto ka niyang makasama sa kanyang paraisong inihanda sa bawat isa sa atin. Kasi kung ang pangangaral ng pastor nyo eh hindi masakit, binubula lang kayo nun. Pero kapag ka nasasaktan kayo sa bawat pangaral ng pastor, mahal na mahal kayo nun. Sapagkat nakikita ng pastor din na kayo'y nagkakamali. Ayaw niyang masanay kayo sa pagkakamali. Kaya itutuwid kayo sa pamamagitan ng Diyos. Kaya huwag magdamdam sa atin kung tayo ay pagagalitan ni pastor. Tama po ba? O sino na dito yung nasasaktan? Wala pa. Palakpakan nga natin ang makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Baka sa susunod eh, hindi na ako makatungtong sa pulpito rito eh. Kasi lagi ako nagagalit sa inyo eh, di ba? Pero, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ako kasi ay direct to the point at hindi ako marunong bola ng kahit anong mga kung sinong tao. Gusto ko yung diretsahan. Pag masasaktan ka, dapat ikagagaling mo para makasama kita sa langit.